Hello Sir Mark, at magandang gabi o umaga sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alaysa. Edad 30 mahigit na sa kasalukuyan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa totoo kong karanasan. Noong nagbakasyon kami ng mga magulang ko sa isang lugar sa Leyte at huminto kami saglit sa isang kainan para kumain sana sa karinderyang malapit lang sa pier ng Allen, papatawid ng Samar. Nang nangyari ang karanasan kong ito, ay wala pa talaga akong kaide-ideya patungkol sa mga kababalaghan. Tanging multo pa lamang ang kinatatakutan ko noon at hindi ko lubos akalaing may ibang nilalang pa pala ang mas nakakatakot kaysa sa mga multo. Taong 2004, nasa edad 15 anyos pa lamang ako at dalawa pa lang kami ng nakakatanda kong kapatid na si Kuya Andres nung mga panahong yon. Dahil kasalukuyang ipinagbubuntis pa o nasa sinapupunan ng aking ina ang bunso naming kapatid. Nasa ika-4 na buwan pa lang ang tiyan ni inay, kaya naman pwede pa siyang bumiyahe ng malayuan dahil maliit pa ang tiyan niya at hindi naman ganun kamaselan ang pagbubuntis niya. Nang mga panahong yun ay kasagsagan ng mga bakasyonista. Dahil bakasyon na at wala nang pasok sa paaralan. Kaya nagplano ang mga magulang ko na magbakasyon kami sa probinsya ng Leyte. Sakto kasing natatapat din tuwing bakasyon ng kapistahan sa lugar ng mga magulang ko. Makikipista kami at nais na din kaming ipakilala ng aming mga magulang sa mga lolo at lola namin. Umidad na lang kasi ako ng 15 anyos ay hindi ko pa nakikita ng harapan ng mga ito. Tanging sa larawan lang at sa cellphone ko lang sila nakakausap. Tubong Kabisayaan po kasi ang mga magulang ko at napadpad lang sila dito sa syudad ng Maynila para makipagsapalaran at magtrabaho. Ayon kasi kay nanay, noong kabataan niya pa lang ay hikakos talaga ang pamumuhay nila sa probinsyang kinalakihan. Kaya naman lumuwas siya ng Maynila upang subukan kung siswertihin ba siya. At ang swerteng natagpuan niya nga ay ang aking masipag at masigasig na ama. Hanggang sa parati nang nagtatagpo ang landas ng mga magulang ko at nag-asawa na sila. Matagal na din kasing hindi nakapagbakasyon ng mga ito. Kaya plano nilang mamalagi doon kahit 1 buwan lang. Total ay summer naman na at wala na kaming pasok sa eskwelahan ng nakakatanda kong kapatid. Ayon pa kay tatay ay magkalapit lang din ang baryong kinalakihan niya at ng aking ina. Nasa 2 oras lang ang biyahe sa pagitan ng mga ito. Kaya naman mas excited na kami ng Kuya Andres ko dahil 2 ang pwede naming puntahan. Dahil yun pa lamang din ang unang beses naming makapagbakasyon sa lugar ng mga magulang namin. Bago ang araw ng pag-alis namin ay nakahanda na ang lahat ng gamit namin na dadalhin. Binilhan na rin ako ng kalamansi at dalandan ng mga magulang ko para may mga ako sa biyahe. At ayon sa aking ina ay mabisa yung pantanggal ng hilo at pagsusuka. Halos hindi ako makatulog sa pagkasabik nun at panay ang tanong ko ng kung ano-anong bagay patungkol sa lugar na pupuntahan namin. Nang sumapit na nga ang araw ng pag-alis namin, tuwang-tuwa ako. Habang bumabiyahe kami, ay panay ang kwentuhan namin habang nakatanaw kaming magkapatid sa labas ng bintana ng sinasakyan naming bus. Iyon pa lang kasi ang pinakaunang mahabang biyahe ko. Kaya naman sabik na sabik akong makakita ng mga tanawin sa daan. Panay kwento naman ng papa ko na kesyo maganda sa lugar nila at maraming mga prutas doon. Kaya mas lalo pa akong na-excite na magbakasyon. Hanggang sa hindi ko na lang namalayang nakatulog na ako sa kakakwento nila. Makalipas ang ilang oras ay naalimpungatan ako dahil maalog ang bus na sinasakyan namin.
Nasipat ko ang isang matandang babaeng masama kung makatitig sa nanay ko. Nang bahagya kong idilat ang aking mga mata at saktong nakagawi ang ulo ko sa kabilang upuan ng bus kung nasaan ang isang matandang babae na nakaupo. May katabi din itong isa pang babae na may kabataan pa lamang. Titig na titig ang matanda sa aking inay ng mga sandaling yon. Hindi nito napansin na nakatingin lang ako sa kanya dahil hindi ko pa naman idinidilat ng malaki ang mga mata ko. Nakita ko pang panay ang paglunok nito ng laway at panay din ang pagpunas sa kanyang nangingitim na labi. Nakakakilabot ang itsura nito dahil sa paraan ng pagkakatitig niya kay nanay. Nang maramdaman kong umungot si inay at kinalabit si itay ay ang saktong pagkakita ko sa mga mata ng matandang nagkulay pula ito. At ang kulang na lang ay sunggaban niya si inay. Sa pwesto lang din ng pagkakaupo nito ay halos mapako na ang liig niya sa gawi namin. Narinig kong tinawag ni inay si itay at sinabi nitong kumikirot ang tiyan niya. Nang bumaling sa amin si tatay ay nagmadaling ikinubli ng matanda ang mukha niya. Bumaling din ito sa gawi ng kasama niyang babae at narinig ko pang tinanong siya ng kasama niya kung ayos lang ba siya. Hindi ko naman narinig na sumagot ang matanda at nagtalokbong lang ito ng balabal na hawak-hawak niya. Doon ay tuluyan ko nang idinilat ang mga mata ko at napayakap ako sa braso ni inay. Habang titig na titig pa rin sa kinapipwestuhan ng matanda. Nang mapansin ni itay ang kakaibang kilos ko, ay sinabihan ako nitong tumabi ako sa Kuya Andres ko. Magpalit umano kami ng upuan dahil kami ni inay ang magkatabi sa upuan. Alam niyo naman na siguro kung ano ang estilo ng upuan sa bus. Dalawa lang ang pwedeng magkatabi at apat kami. Kaya nasa unahan si itay, katabi si Kuya Andres at kami naman ni inay sa likuran ng magkatabi. Nauna nang tumayo si tatay at inalalayan akong lumipat ng upuan kung nasaan si Kuya Andres. Nang makaupo na ako sa may bintana banda, ay tinignan ko pa sila inay sa likuran. Umurong din si inay doon sa may bintana at nakita kong pinasuot siya ni itay ng kulay itim na bestida. Ipinatong lang naman ito sa suot ni inay kaya madali niya yung nasuot. Nakita ko pang may lanang panghaplas ang nilabas ni itay at nilagyan niya pa ang palad niya. Sa kamarahan itong nilapatan ang tiyan ni inay nang hindi itinataas ang bestida. Habang ginagawa yun ni itay ay nagwika itong, "Aba, kamalas-malas nga naman at nagkasabay pa tayo. Kung maaari ay pigilan mo ng mabuti yan." Wika niya. Matapos yung sabihin ni itay, ay nakipagpalit na rin ng mauupuan ng matanda. Pumwesto na rin ito sa may bintana habang nakatalukbong pa rin. Matapos yun ay sinabihan na ako ni itay na umayos na ng upo at magpahinga na muna. Lumipas nga lang ng ilang minuto ay muli na akong nakatulog sa biyahe. Nagising na lang ako dahil sa isang mahinang pagyugyug sa balikat ko. Kaya idinilat ko na ang aking mga mata at inilibot sa paligid. Nakita ko ngang ginigising na ako ni mama. Pinababa niya na kami sa sasakyan dahil nakahinto na ang bus na sinasakyan namin at kakain na muna kami dahil mag-aalas 12 na ng tanghali. Pupungas-pungas pa akong bumaba ng sasakyan at nilibot ko ang aking paningin sa kalsada dahil napapalibutan ito ng mga maliliit na kainan. May mga nag-iihaw pa ng baboy at manok, kaya naman napalitan ng pagkagutom ang antok na nararamdaman ko. Mas lalo pa akong nakaramdam ng gutom nang malanghap ko ang mabangong amoy ng mga pagkain doon. Agad namang naghanap kami ng makakainan dahil puro punuan ng mga ito. Sa palagay ko noon ay talagang hintuan ito ng mga bus para kainan ng mga pasahero. Kaya naglakad-lakad pa kami. Halos lahat ng pinasukan naming karinderya ay punuan na ng mga araw na yon. Kaya ang sabi ni Papa sa amin
ay maghanap pa kami ng bakanting kainan sa unahan pa. Kaagad naman kaming naghanap ng kapatid kong si Kuya Andres. Hanggang sa hindi kalayuan ay may natanaw kaming isang kainan at kakaunti lang ang mga tao dito dahil dulong-dulo na ito. Kaya tinawag ko na sina Mama at itinuro yung bakanting kainan. Kaagad naman kaming nagtungo doon. Pagpasok pa lang namin sa kainang yun ay napansin kong halos lahat ng kumakain doon ay nakatingin sa amin. Hanggang sa makahanap na kami ng pwestong mauupuan, ay sinusundan pa din kami ng tingin ng mga ito. Kakaiba ang mga tingin nilang yon, na para bang mali ang karinderyang napasukan namin. Kaagad naman kaming sinabihan ni Papa na wag na naming pansinin yon. Baka hindi lang sanay ang mga tao doon na may dayo. Tumayo naman si Mama para mag-order ng pagkain namin. At ilang saglit pa ay nilagay na sa lamesa namin ang mga in-order na pagkain ni Mama. Isa yung sinabawang isda, may kinilaw na isda at may dinuguan. Saktong-sakto ay paborito ko ang sinabawang isda, kaya ito kaagad ang una kong tinikman. Pagkatikim ko dito ay agad ko itong napansin na napakalangsa at walang kalasa-lasa. Parang humihigop lang ako ng tubig na pinaghugasan ng isda. Agad na sinabi ko naman yun sa aking mga magulang at tinikman din nila ito. Nang matikman na ito ng aking ama, ay tumayo siya at pumunta sa counter upang manghingi ng asin at kalamansi para sa kinilaw na isda at sa sinabawan. Matalim namang nakatitig ang matandang may-ari at nagsabing, "Wala kaming asin. Hindi nag-aasin at nagkakalamansi ang mga tao dito." Pagalit na saad nito sa papa ko. Wala namang nagawa si Papa kundi ang bumalik na lang sa upuan namin. Sinabi na lang nitong kumain na kami dahil walang asin ang may-ari ng kainan. Titiisin na lang namin kahit walang lasa. Ngunit, hindi ko talaga masikmurang kainin ang ganun kalansang pagkain. Nagtanong pa ako kung may iba pa bang pagkain. Nang sabihin ni Itay na yun na lamang ay hindi ko na ginalaw pa ang sabaw. Ilang saglit pa ay naalala ko na dala-dala ko pala ang kalamansi at dalandan sa bag ko na binili ni Nanay. Mahilig kasi akong magngata nito pag nasa biyahe dahil mahihiluhin ako. Sinadya talaga akong bilhan ng nanay ko nang sa ganun ay maibsan man lang ang hilo ko sa biyahe. Ito ang ginagawa kong panlasa sa bibig ko kapag nakakaramdam ako ng pagkasuka sa biyahe. Kaagad ko itong kinuha sa daladala kong shoulder bag at ibinigay kay Papa. Nakita kong walang pagdadalawang isip at agad naman itong piniga ni Papa sa sabaw ng isda na nasa harapan ko. Mas masarap kasi kapag maasim ang sabaw pag hinihigop mo ito, lalo na at mainit-init pa. Ilang sandali pa ay bigla kaming napatayo sa kinauupuan dahil biglang bumula ang sabaw at bigla itong bumaho. Animoy, panis na ito at iniinit lang. Agad namang kinuha ng ama ko ang kutsara at tinignan ang laman ng sabaw kung talagang panis na ba ito dahil nangangalingasaw ang amoy. Kamuntikan na talaga akong masuka dahil sa amoy nito. Dagli kaming napaatras nang sa pagsandok ng tatay ko ay isang daliri at mata ng tao ang nasandok niya. Kaya agad kaming napatingin sa mga kumakain doon. Nanlilisik ang mga mata ng mga ito na nakatingin sa amin. Akmang tatayo na sana ang mga ito nang may biglang nagsalitang matanda sa likuran namin. Kaya sabay kaming napalingon sa boses na nanggagaling mula sa likuran namin. Nako, balak niyo pa atang manghawa sa pagkaaswang ninyo ano? Seryosong wika ng matanda habang nakaharap sa mga taong nandoon. Di ba pinag-usapan na natin ito? Na hindi ka na kailanman manggagambala ng mga dayong kumakain dito?
Pagalit pang sabi nito at kaagad namang lumapit ang medyo may edad ng matandang kinausap kanina lang ng aking ama at humingi ng paumanhin dito. Saka humarap sa amin. Nanghingi din ito ng paumanhin dahil isa sa mga tauhan niya ang nag-asikaso sa amin at mukhang natipuhan nito ang nanay ko, lalo na't nagdadalang tao ito. Kaya balak niya kaming niyang gawin. Laking pagtataka ko naman kung paano nalaman ng may-ari ng karinderya na nagdadalang tao ang aking ina. Kahit kasi 4 na buwan na ang tiyan ni inay, ay maliit pa rin ito at lalong hindi halata dahil sa suot niyang malaking kulay itim na bestida. Imbis na magalit si Papa sa mga ito, ay huminga lamang ito ng malalim at nagpasya na lang kaming umalis ng walang pasintabi. Ayon kasi dito ay magalit man siya, wala na rin siyang magagawa. Tsaka nakikita niyang halos lahat ng mga kumakain doon ay nakatayo na. At galit na nakatingin sa amin. Pakiwari niya ay hindi karinderya ng normal na tao ang napasukan namin. Baka oras na magsalita siya ay baka tambangan kami ng mga taong yon. Kaya imbis na magalit si Itay sa mga ito, ay mas iniisip niya pa ang kaligtasan ng pamilya niya, lalo na at buntis ang nanay ko. Hindi na kami kumain pa ng mga oras na yon dahil nararamdaman pa din namin ang nakakadiring sabaw na binigay sa amin. Kaya bumili na lang si Mama ng tinapay at biskwit, tsaka chichirya na makakain namin. At yun ang kinain namin habang bumabiyahe na kami, patawid ng Samar, lulan ng barkong Roro. At doon naman sa matandang nagligtas sa amin ay hindi ko na naitanong ang pangalan pa nito. At magpapasalamat man lang sana. Dahil kung hindi ito dumating ay baka isa na kami sa mga pagkaing kinakain ng mga tao doon. Habang lulan kami ng barko, ay natanong ko kay inay kung ano ang nangyari at bakit bigla na lang naging ganon ang sabaw na inihain sa amin sa karinderya. Doon ay pinaliwanag ni inay ang lahat. Isang uri ng aswang umano ang may kakayahang gumawa ng ganong klaseng pamimerwisyo. Sabulag ang tawag sa ginawa nito para hindi namin makita ang tunay na itsura ng pagkain. Mabuti na lamang at daladala ko palagi ang dalandan at kalamansing binili niya. Dagdag pa ni nanay ay isa yun sa mga pangontra sa aswang, kung kaya lumabas ang tunay na itsura ng pagkain ng pinigaan ito ni tatay ng kalamansi. Grabing kilabot at takot ang naramdaman ko habang nagkikwento ang aking ina. Sinabihan pa ako nitong kaya wag akong basta-basta makikikain kung kani-kanino at kung saan-saan. Dahil nagkalat ang mga aswang na may kakayahang mangsabulag at mangyanggaw. Nasa paligid lang natin ang mga ito at nakikisalamuha na rin sa atin. Nang makababa na kami ng barko at sumakay na uli sa bus, ngunit wala na ang matandang babaeng matalim kung makatitig sa aking ina. Magmula nang bumaba kami para kumain ay hindi ko na napansin pa ang matanda at ang kasama nito. Dahil hindi naman ako mausisang bata, ay hindi na lamang yun pinansin pa. Matapos nga ang tagpong yun ay hindi na talaga ako basta kumakain ng hindi ko pinapatakan ng kalamansi. Halos lahat ata ng kinakain ko sa labas ng bahay, basta't alam kong hindi si inay ang nagluto, ay parati ko itong pinapatakan ng kalamansi o dalandan. Nakasanayan ko na nga lang yun at nadala ko na hanggang sa paglaki ko. Kahit kailan kasi ay hindi ko talaga makakalimutan ng karanasan namin yun. Nakamuntikan ng magpahamak sa aming magpamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mga kasandata. Maraming salamat po sa inyo, Sir Mark.